So yan, magandang gabi. Andito ulit tayo sa ating electronic shop. So ngayon, DIY muna tayo ngayon. Gagawa tayo ng power supply dun sa ating auto shop. Kasi yung charger ko dun ng battery sumabog na. So hindi ko na siya ma-repair kasi tumalsik na yung IC. Yan, sumabog na. Sumabog na kaya tsaka wag na kasi mahina naman ito mag-charge. So ang gagawin natin ngayon is battery charger and at the same time pwede nating gawing power supply sa ating mga inaayos doon. So yan, ito yung binili ko na component. So ito lang naman yung binili ko. Ito yung 12 ampere na back converter na merong control ng voltage at control ng ampere. So ayan, ito yung assembly niya, yung mga kasabay niya. So yan. Ito yung pinakamalakas na pwede mong mabili na merong display. May mas mataas pa dito, may 30 ampere, 20 ampere, kaso talagang ano na lang yun, module lang, wala nang display, wala nang mga pihit, ikaw yung maglalagay ng mga external potentiometer, or meron naman ganito yung iba. Basta ito yung pinaka best na nakita ko. Kasi meron naman nitong mas mababa, kaso dito na tayo sa mas mataas kasi pwede tayong mag-charge ng matataas na amp na battery. So ganito yung setup ko. Naghanap ako ng pinakamataas kong volts na charger ng laptop and pinakamataas na ampere. So, itong Dell yung napili ko. Maraming pang Acer doon, Toshiba. So, ito yung may pinakamataas 19.5. Yung iba doon, 19 volts, 18. So, kailangan natin na mas mataas na volts kasi ito ay back converter lang to. Meaning, step down lang siya, step down. So, hindi niya kayang pataasin yung 19 volts pataas. Kaya kung maggagamit tayo ng mababa na volts na supply, like 20 volts, 14 volts, 15 volts, yung voltage option natin mas liliit. Kasi sa mga ganitong module na matataas ng ampere, hindi siya design for boost. Kasi may mga boost na nabibili, yung 12 volt, pwede mong gawing 30 volt. Katulad nito, na nilagay ko dito sa bench ko. Yan. Katulad niyan. 4 ampere lang yan. So, napakababa. Hindi yan aabot dun sa application natin sa Photoshop. So, kaya ganito yung setup ko. Hindi ako maggagawa na parang bench type power supply. Kasi, mobile to. Kung may tinatrabaho tayong kotse, motor, dapat nagagalaw-galaw to. Pwede mong ilipat-lipat. Putang ina, brand out pa. Oh my God. Wait, hintayin natin yung kuryente. So, yan. Bumalik na yung kuryente. Tangin ng kuryente to. Shout out Soreko. Sinera mo ang momentum ko. So, yan. Tuloy na tayo. So, ito yung assembly niya. So, dito muna tayo sa first step. Siyempre, ang una natin gagawin is ito. Check muna natin yung power supply. Di ko pa ito natetesting. So, yan. Okay, umilaw. Okay, tanggalin muna natin to para hindi makaharang. So, ito napili ko na power supply kasi unang-una malapad, saktong-sakto dito. Dito natin yan itatie strap. And dyan natin siya ipipix. So, napakaganda ng naisip ko. May utak ako ngayon, may utak. So, yan, natin gagawin niya. Assemble natin muna yung mga ano nito, cover. So, may kasabay na siyang housing. Actually, hindi siya housing. Kasi parang ano lang siya. Tawag yan. Parang holder lang siya. So, yan. Tanggalin mo natin itong acrylic. So, hindi tayo ngayon naka-portrait mode kasi long form video to. Mas maraming views sa YouTube pag hindi ka naka-portrait. Yun. So, ang pinakaunang first step na gagawin natin is ilalapat natin yan dito. Ito yung mga naisip ko. And, kailangan nating ukitan to dito.
Kailangan natin itong ukita na ilalim kasi labasan natin itong mga tornilyo. Pag nilagay natin ito dito sa ilalim, uumbok to na plastic, dapat lapat na lapat siya. So, kailangan natin siya papasukin dito na wala siyang magkaroon ng gap dito. Kasi pag nagtali tayo dito ng malapad, ay nagtali tayo ng tie strap, magbe-bend tong cover. Tapos hindi pa naman flat yung surface nito. So yan, gumamit na tayo ng Dremel para mas madali. So, ilagay natin yung tornilyo sa ilalim and, ay putang na, hulog. Pasok natin sa ilalim and tingnan natin kung uumbok pa siya. Tragis. At saka, itong mga butas na yan din yung magpapa-steady nito na hindi na gumalaw-galaw. So, yan, okay na? So, yan, second step natin ay bubuuin na natin to. So, uunahin natin yung ilalim. Wait, dito ba to? Yan, kung ganyan to, uunahin na natin siyang i-assemble. Ayan, dito muna tayo sa ilalim. So yan, pasensya na kayo, talagang mahaba yung mga video natin ngayon kasi DIY tayo ngayon. So talagang yung interested lang yung mga manonood dito. So ilagay ko rin yung link nito sa video description. So yan, okay na. Bago natin ilagay ito, ilagay mo natin itong diode na kasabay. May kasabay siyang diode. Hindi ko alam kung anong pinaka-purpose nito, kung bakit nilagyan. So, wala siyang manual. So, gagawin na lang nating blocking diode to. Ilalagay ko siya dito sa out para kahit mabaliktad yung pagkabit natin sa battery, hindi masisira yung unit kasi sasaluhin itong diode. So, kung pang power supply nyo gagamitin to, walang problema, hindi nyo kailangan ng diode. Pero kung gagawin yung charger, kailangan ng blocking diode. So, yung input, di na kailangan ng blocking diode kasi hindi na to removable yung input. Fix na yan sa positive negative. So, dito na lang sa output, pwedeng magkabaliktad ng terminal. So, dito tayo maglagay. Kung yan yung positive, dito sa may guhit, diyan natin ilalagay yung blocking diode. So, yan. Kita nyo? Okay. Lagay na natin. So, dito na tayo sa next part. So, ilagay na natin siya dito. Ayan. So, ilagay na rin natin itong cover dito. So, ilagay natin itong stud. So, ayan. Nagpitan natin. Yan. Okay, yan. So, malaki yung gap niya dito kasi kailangan dito ng airflow. Sakto lang yan. So, next step natin, ilagay naman natin to cover kasi baka makawala pa to. Baka bigla tayo nitong iwan sa ere. Napakalaki pa rin ng gap. So, kung andun tayo sa auto shop natin to ginawa, grinder ko yung putang inang stud na yan. Binawasan ko sana. Pero okay na yan. Lagay natin. So, yan. Buti na lang yung fingerprint nandito sa ibabaw. Kung hindi, magtatanggal na naman tayo niyan. So, yan. Okay na. It's taking shape. So, ito yung in. Dito yung in. Tsaka ito yung out. So, ang gagawin natin, babalik rin natin. Dito natin yung in. Sa kabila. Kasi para yung wire, ano pa dito, para hindi masyadong maikse. So, temporary putol tayo dito. Yan. So, lagay natin dito.
pwede na pala tayo maglagay ng tie strap. So, kasi halos tapos na rin naman dito. So, lagyan natin dito ng tali. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Once na tinali na natin itong dalawa, itong mga naka-usli na tornilyo, yan yung parang mag-anti-skid. Hindi na yan gagalaw. O, diba? Kung 12 ampere to, tsaka halos 4 ampere to, hindi kaya nitong mag-produce ng 12 ampere at around 12 volts pataas kasi yung supply niya. Pero pag around 10 volts pababa, yung watts na kaya nitong i-produce, kaya niyang mahabol yung 12 ampere. Sigurado ako. Pero habang tumataas ka, kakapusin tong power supply. Pero wala tayong magagawa kasi ito na yung pinaka mataas natin na amp na power supply na pwede natin gamitin. Kasi ang plano ko talaga, ito ipakita ko sa inyo, hindi sana laptop charger yung gagamitin ko. Kasi meron akong power supply na 20 ampere ata yung power supply ko na yun. So mamaya natin to tanggalin na tali. So ito, dinala ko nga sana to, ito, yan. 20 ampere to, ito sana ilalagay ko dito. Sakto, yung mga tornilyuhan na yan, pwede mo matornilyo dito sa cover. Kaso ang problema, 14 volts lang yung maximum out nito na pwedeng i-produce. So since ngayon ko lang nalaman na nalimot ako na back converter lang to, hindi boost. So magiging around 13 volts lang yung maximum output na pwedeng i-produce nito kasi yung source 14 volts lang. Ayan. So, doon tayo nagkamali. Sayang. Sana isinabay natin sa tie strap itong wire na to. Mamaya na, ayusin ko yan. So, hanggang dito. Putulin pa natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat sinabay natin sa tali yung wire ng para hindi siya galaw ng galaw. So, okay lang yan. Temporary lang mamaya. Pagtapos ng video, meron akong freedom na gawin ang gusto kong gawin. So, yan. Tanggalin natin tong battery clip ng sirang charger natin. Gagamitin natin to. Wait. Tsaka ito, pwede natin tong i-tie strap din dito sa wire kasi pag natali na to lahat-lahat, magkakaroon na siya na parang anti-stress. So yan, ako nang bahala niyan mamaya. So yan, okay na, nakabit na natin lahat. Pwede na natin siya i-testing. So kabit na natin yung power supply. Yun. Tsaka, yan, ganito to. Saksak na natin. Yo, okay na, power na. Power up! Pag ito, control, constant voltage to, dito tayo mag-adjust ng voltahe. Yan, kung makita nyo, tumataas yung voltahe. Kaso meron siyang limitation. So yan, hanggang 18.3 lang siya. Kasi hindi siya pwedeng tumaas at input na nilagay mo. So kung ang 35 volts yung pinaka-maximum nito, so meaning kung 35 volts ang input mo dito, so malamang 32 volts ang kayang i-produce nitong i-produce niya na voltage output. So yan, ang pagset naman ng ampere nito, hindi siya katulad nitong dati ko, yan, itong bench power supply ko, na pwede kang mag-set ng amp habang walang nakasaksak na load. Yan yung kaibahan niya. So ito, makaka-adjust ka lang ng output pag meron ng load. Wait, hanap tayo ng load. Sayang, wala ako ditong hanap na bumbilya na pwede kong pang testing. So ganito na lang, pwede mo siyang iset
nang luwagan nyo muna ng todo to na mag-zero yung ampere niya. Pag umilaw yung red na yan, meaning constant current na siya, constant current, so pinakamababa na siya. So ito yung gagawin natin. Pag sinagad nyo kasi yung ampere pababa, yung voltage automatic papatay din yan kasi wala nang magtutulak ng voltage. So, pwede natin yung i-shorted, yung terminal, and pwede natin taasan ng konti-konti yung constant current na setting. Yan. Yan, kung makikita nyo, tumataas na siya. Yan, 1 ampere na. Pwede na kayo mag-set ng ampere dito, pero mas the best kung bumbilya yung gamitin nyo or habang nakakabit na siya sa battery. Yan, habang tinataas natin siya, yung sa baba, yan na yung tinatawag na constant current, meaning constant, yung ampere niyan, fix na yan kahit ilang voltage yung iset nyo. Yan, tumataas pa siya. Tataas yan hanggat hindi niya nakayanin or kapusin na siya ng out. Ayan, kung makikita nyo, tumataas pa. O yan, 3 ampere na. So, baka uminit na yung wire. Bantayan natin. Yan, tingnan nyo. 4 ampere na siya. Ang taas na. So, yan, pwede na yan mag-charge ng battery ng motor. Kayang-kaya niya yan. Kayang-kaya na niya yan. So, yan, hanap pa tayo ng load. Wala talaga akong mahanap na load dito, peste. Andun lahat sa, mga bumbilya. So, yan ha. So, pag tinanggal natin yung terminal, mag-zero yung ampere, tsaka babalik siya sa sinet natin na voltage. So, yan, medyo nagloloko pa siya kasi, ayun, mainit yung pyesa niya kasi sinorted nga natin siya kanina. So, yan. Mag-stable din yan. Yan, okay. Stable na siya, 12.6. Naka-assemble na tayo ng ating portable DIY power supply.